Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to our channel. Andito na naman po ang inyong one and only Mama Mia para maghatid na naman sa inyo ng panibagong kwento for today's video. And syempre wala tayong mukha for today's video. Do not ask why. Kinig ka na lang. Gawin mo na lang akong background sa iyong mga ginagawa dyan kung meron ka mang ginagawa. Kung ikaw may natutulog lang o di kaya may trabahong tinatapos, naku, gawin mo lang akong background. No need to see my face for today's video ha. Baka bukas magpakita na ang ating pagmumukha dito sa inyong mga YouTube channel. Channel ba yan? Anyways, hello nga pala kay Ifan Calafico. Maraming salamat. Kawaii Jasu Channel. Margie Flores, thank you so much for always listening. Nene Palmares, maraming salamat din. Joey Arbo. Mary Ann Max, hello sa'yo. Medyo matagal-tagal na kitang hindi na kikita dito sa ating channel na nagko-comment. Hi din kay Mary Yvonne, Sally, Sahada, Sapada, Siskak. Ayun, tama po ba? Hello sa mga taga-Taguig City na laging nakasubaybay sa ating upload. Maraming salamat po sa inyo. Hello rin kay Maclo Mema Maclo Homemade Delicacies. Ano ba yun? Hindi na marunong magbasa itang si Mama Mia. Ay din kay Rio Piano, maraming salamat sa pakikinig. Hello kay Colasio, Jennifer Lingasa, maraming thank you. Maureen Guevara. Hi din kay Gimeras Girl, Sir Reynaldo de Vera, maraming salamat sa iyong pakikinig. Lizar 9885. Hi din sa ating tagapakinig na si Joy Moreno. Hi Joy. Hi din kay Laquacha 7760. Hi din kay Joyce Balite. Maraming salamat sa pakikinig. Leonie Hiso. Hi din kay Gerald Dribenito. I'm not safe. Nako, ang tagal-tagal mo nang hindi safe. Sana safe ka na ngayon. Hi din kay Sally, kay Yansky Lorente from Aklan. Thank you so much. Lucel Galinea, maraming thank you. Hi din kay Mylene Badoria, Evangeline Dicino or Cinco, tama po ba? Hi kay Aksa Hiliana from Kuwait, Baldo Go Official Channel or Baldog Official 2671. Hi din kay Lincel Bayaka, Mary Grace Sinadan from Milan, Italy, and baby girl Len. Maraming salamat. Rose Fetisho. Hello kay Rose sa Tagaytay City. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig and syempre sa lahat po ng araw-araw na nakikinig sa atin. Pasensya na po kung hindi natin nababasa lahat ha. Nililimitahan muna natin ang ating mga pa-shoutout at pa-intro kasi kailangan nating i-balance. Anyways, wag na nating patagalin na. Ito na po ang inyong paboritong programa everyday, ang Dear Mama Mia. Mahirap raw ang magpaalam. Pero ang sabi rin ng karamihan, mas mahirap ang mag-umpisa muli sa panibagong tao. Panibagong pagpapakilala na naman, panibagong introduction, panibagong pakikipagbaka na naman kung siya ba talaga ang nababagay sa iyo. Dear Mama Mia, hello po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na sa iyo Mama Mia at sa lahat ng bumubuo nitong channel mo. Please, sana mapagbigyan mo ng pansin itong aking sulat. Sana one of these days, sulat ko naman ang aking mapapakinggan na iniere sa iyong channel. Alam kong maraming nagpapadala sa iyo ng liham, Mama Mia. Kahit matagalan, ayos lang. Total, araw-araw naman po akong nakikinig at nag-aabang. Gusto ko lang po talagang ma-share itong storya ng buhay ko. Hindi para manira ng relasyon ng iba, kundi para malaman din nila ang lahat ng hinanakit na nandito pa rin sa aking damdamin. Yun bang kahit maraming taon nang lumipas ay hindi pa rin nawawala yung sakit. Kahit maraming taon nang nagdaan, ganun pa rin ang aking nararamdaman. Matagal po ang aming relasyon, umabot ng 6 na taon.
Pero nagtapos pa rin sa pamamaalam sa isa't isa. Dahil nga sabi ng karamihan, pinagtagpo lang pero hindi naman itinadhanang magtagal sa habang buhay. Medyo mahaba po ang aking kwento. Sana'y pakinggan po ng lahat ng mga nakikinig sa inyo ngayon at sana'y wag po kayong panghinaan ng loob, Mama Mia, na basahin ito. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Clau. Mama Mia, hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar kung saan nangyari ang lahat ng kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Hindi ko rin sasabihin lahat ng mga totoong pangalan, pati na rin ang iba pang mga sensitibong bahagi ng sulat ko dahil alam kong maraming nakakakilala sa akin at sa kanya dito sa aming lugar. At kapag may mga nabanggit ako na exclusive lamang kung tutuusin sa kwento namin, ay makikilala nila ako. Mama Mia, meron po akong naging boyfriend. Malaki po ang agwat ng edad naming dalawa. 7 years to be exact. Itago na lang natin siya sa pangalang Sean. Si Sean, Mama Mia, ay nakilala ko po dahil marami kaming mga mutual friends. Maraming mga tao na pareho naming kakilala kasi pareho po kaming outgoing na mga tao. Pareho po kaming extroverted at pareho po kaming mahilig makipagkaibigan. Kaya dahil nasa iisang lugar lang din naman kami, hindi na rin nakakapagtaka na marami kaming mga kaibigan na kaibigan din ng isa't isa. Mama Mia, crush po siya sa isa kong kaibigan dati. Yung kaibigan ko talaga ang may gusto sa kanya. Patay na patay sa kanya dahil gwapo daw siya, matipuno, at syempre, magandang ngumiti. Pero hindi naman po sila nagkaroon ng relasyon. Kasi itong si Sean ay hindi naman kailan nangligaw sa aking kaibigan. Mama Mia, mabait din si Sean at relihiyoso din siya. Noong mga panahon na yon ay galing po siya sa ibang bansa. Hindi ko na lang idedetalye kung anong ginagawa niya sa ibang bansa. Basta yun, Mama Mia. Galing po siya sa ibang bansa at kababalik lamang niya mga ilang buwan nang nakakalipas bago kami nagkakilalang dalawa. Nagkakilala nga kami dahil sa isa naming kaibigan. Isang gabi ay inaya ako ng mga kaibigan ko na lumabas. Buti na lang talaga at hindi naman strikto ang mga magulang ko at kapag nagpapaalam ng maayos ay pinapayagan naman nila ako. Laging sinasabi noon ng mga magulang ko mas mabuti nang nagpaalam ng maayos kaysa basta-basta na lang nawawala at nag-aalala pa sila. Basta lagi ko raw tatandaan kung hanggang saan lang dapat ang aking limitasyon mula sa pag-inom ng alak hanggang sa pagkikipagkaibigan at pagsama sa mga taong hindi ko naman lubusang kakilala. Masaya po sa feeling na pinagkakatiwalaan ka ng mga magulang mo. Kaya yun po ang inisip ko noon na inspirasyon para wag na wag babaliin ang tiwalang yun. Mas uunahin ko po ang tiwala ng mga magulang ko kesa sa ibang bagay. Yun ang lagi kong itinatanim sa utak ko noon. Hindi kasi lahat ng kabataan ay kasing swerte ko. Hindi lahat ng kabataan ay pinapayagan kapag nagpapaalam. Kaya yung iba, hindi na lang nagpapaalam basta-basta na lang umaalis dahil alam nila na kapag nagpaalam sila ay hindi naman sila pinapayagan. Although hindi ko sinasabing mabuti yon dahil hindi pa rin magandang sumuway sa mga magulang. Maswerte lang talaga ako dahil pinagkakatiwalaan ako ng mga magulang ko at may tiwala sila sa kanilang pagpapalaki sa akin. At yun na nga, Mama Mia, yung gabi na yon hindi ko inaasahan na yun rin pala ang gabing magkakakilala kaming dalawa. Sumama ako sa mga kaibigan ko noon. Siya rin naman pala ay in-invite lang din ng isa niyang kaibigan para sa outing na yon. Doon kami nagkakilala kasi syempre pinakilala ng aming mga kaibigan ang kanilang mga kasama sa isa't isa.
Hanggang sa dun na lang din kami nag-umpisang mag-usap, Mama Mia. Nagkatabi kasi kami ng upuan habang kumakain. Siyempre yung mga kaibigan namin dahil kilala na ang isa't isa ay masyado ng kampante na nakikipag-usap. Ako noon ay nakikipag-usap rin naman pero nakikita kong parang tinitignan niya ako. Parang chine-check niya ako kaya naman kinausap ko na siya. Baka ka ako nahihiya lamang siyang maunang kumausap sa akin. Hi! Ikaw si Sean, right? Yan ang rinig ko kanina na pinakilala sa atin eh. Ah, oo. Hi, Clau. Tanda mo pala pangalan ko kahit ang dami nating pinakilala kanina sa isa't isa. Oo, sino ba namang hindi makakatanda sa'yo? Anyways, bago ka lang dito, ngayon lang kasi kita nakita dito sa lugar na to eh. Tanong ko sa kanya. Ah, mga ilang buwan na rin akong nakauwi galing sa abroad. Ah, ganun ba? Okay, sige. Ah, pwede bang makuha ang cellphone number mo, Clau? Tanong niya sa akin. Binigay ko naman sa kanya, Mama Mia. At natapos nga ang gabing yon na masayang masaya ang lahat. Nag-iinuman, nagtatawanan, nagchichikahan, at pagkatapos noon ay lumipat pa ng ibang lugar. Ilang araw din kami noon, Mama Mia, na gumagala kasama ang mga kaibigan din ni Sean nung mga panahon na yon. Masaya naman ang lahat, masayang masaya. Pero Mama Mia, nung natapos na ang kasiyahan dahil balik sa realidad na naman ang lahat, tapos na ang bakasyon at meron ng kanya-kanyang mga ginagawa, ay hindi na rin kami nagkaroon pa ng contact ni Sean. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay hindi naman kailanman niya ako tinext. Nag-uusap lamang kami dati at nagkakapagkwentuhan kapag may lakad ang buong barkada. Yung talagang tinext niya ako dahil hiningi niya ang number ko, hindi po nangyari yon. Nahihiya din naman akong magtanong sa kanya tungkol sa hindi niya pag-text sa akin. Baka hindi lang talaga siya interesado, sabi ko sa sarili ko. Baka nga, Clau. Baka nga hiningi niya lang ang number mo noon bilang isang formal na umpisa ng pakikipag-usap at conversation ninyong dalawa sa isa't isa. Pero hinayaan ko na lang. Lumipas ang ilan pang buwan na wala na kaming usap-usap pa ni Sean dahil wala na ring lakad pa ang mga barkada. Maraming buwan ang lumipas. Oo, nagkaroon ako ng konting crush sa kanya pero dahil crush lang naman yon ay nakalimutan ko na rin. Hinayaan ko na rin. Inisip ko noon na siguro isa lang si Sean sa mga passerby ng buhay ko. Ganun naman daw talaga yon, di ba, Mama Mia? May mga taong parang dumadaan lang sa buhay mo. Nakilala mo pero hindi naman nagkaroon ng malaking impact sa iyong pagkatao. Siguro nga isa si Sean sa mga yon. Kaya hinayaan ko na lamang. Pero nung mag-iisang taon na ang lumipas, Mama Mia, nagulat na lamang ako nung chinek ko ang aking Facebook at may nag-chat sa akin na hindi ko kilala. Hindi po ako basta-bastang nagre-reply sa mga taong hindi ko kakilala. Nakakatakot kayang ma-scam, lalo na dyan sa social media. Ang dami-daming taong mapagpanggap. Ang dami-daming taong mga posers, kaya hindi ako nakikipag-usap sa strangers. Ang ginawa ko na lang dahil wala naman akong magawa nung araw na yon ay tinignan ko na lang ang profile nung taong nag-chat sa akin na hindi ko kilala. Hanggang sa chinek ko yung kaniyang profile picture, parang pamilyar siya sa akin. Chinek ko ulit ang kaniyang mga photos at pamilyar nga siya. Hindi ako masyadong matandain lalo na sa itsura ng tao dahil sa dami nga naman ng mga nakakakilala sa akin at kilala ko ay hindi ko na matatandaan ang lahat ng pagmumukha nila. Basta na lamang nagiging pamilyar sila sa akin at kapag nagkikita kami ulit ay dun kami nagkakausap at nagkakilalang muli. Pero dahil nga pamilyar sa akin ang taong ito, inisip ko na lang na hindi siguro siya total stranger for me. Siguro nga nakalimutan ko lang talaga ang pangalan niya at kung saan kami nagkakilala. Kaya nareplyan ko siya ng hello, sino ka nga ulit?
Yun ang reply ko sa kanya. Natawa din naman siya, Mama Mia, at ang daming mga emojis na sinend niya sa akin. Grabe ka naman, di mo na ako kilala? Kinalimutan mo na agad ako? Sa bagay, ilang buwan na rin naman ang lumipas. Mag-iisang taon na, no? Mag-iisang taon? Sorry ha, marami kasi akong mga kaibigan at mga kakilala kaya hindi ako masyadong matandain lalo na sa pagmumukha. Grabe ka naman sa pagmumukha. Ako to si Shan. Shan who? Tanong ko pa dahil ang totoo ay hindi ko na talaga siya masyadong matandaan, Mama Mia. Noong binalikan niya ang mga pinuntahan namin at kung saan kami nagkakilala ay dun ko na siya natatandaan. So yun ang naging umpisa ng conversation namin sa chat. Nagkakilala kaming muli, nagkakausap. Hanggang sa lumipas ang mga araw, Mama Mia, ay parang mas naging sweet sa akin si Shan. Hindi naman siya tulad ng dati. Ang totoo niyan ay naaalala ko na nga na hiningi niya sa akin noon ang cellphone number ko pero ni minsan ay hindi naman siya nag-chat sa akin o nag-text sa akin. Itatanong ko sana kaya lang nakakahiya. Pero habang lumilipas ang mga araw, ay naging kakaiba na ang mga messages ni Shan sa akin. Yung mga sweet talaga. Yung mga parang nagbibigay motibo na may balak siya sa akin. Na may balak siyang manligaw. Shan, bakit parang nagbago ka yata ng estilo ng pagchat mo sa akin? Ano? Anong nagbago ng estilo? Maang-maangan niya pa. I mean, hindi ka naman ganyan dati. Oo, thoughtful ka naman pero hindi naman ganyan ka-sweet. May bala ka bang ligawan ako? Isa po ang pagiging prangka sa mga masasabi kong striking na karakter ko, Mama Mia. Kaya medyo nagulat siya at natagalan bago mag-reply. Uy, joke lang naman. Grabe ka naman. Sabi ko at binawi ko yon dahil baka napahiya siya. Hindi joke yon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Tama ang sinabi mo. Clau, nagkakagusto na yata ako sa'yo eh. Ang totoo niyan, mula nung una kitang makilala ay hindi na kita makalimutan. Nawala ko lang talaga yung cellphone number mo at na-delete ng kapatid ko. Nahihiya din naman akong itanong sa'yo ulit. Kaya nga, hindi talaga kita na-contact eh. Pero hindi ka talaga nawala sa isip ko, promise, Pexman. Kaya nga hinanap kita sa social media at timing naman na nakita kita sa Facebook. Mama Mia, nagulat ako sa mga naging revelasyon niya. Akala ko talaga noon ay hindi siya interesado sa akin. Akala ko lang talaga noon na hiningi niya lang ang number ko, parang may pag-usapan lamang kaming dalawa pero hindi naman pala. Hindi naman pala niya sinasadyang maiwala ang cellphone number ko. At mula nga noon ay nagkaroon kami ng mutual understanding ni Shan kung yun po ang gusto niyong itawag. Dahil nagkaaminan po kami na unti-unti ay nagkakaroon po kami ng pagkagusto sa isa't isa. At hindi lang po natatapos sa chat ang aming mga usapan. Nagkaroon din po kami ng bonding, Mama Mia, dahil inaya niya po akong magkita kami at gumala sa kung saan-saan. Akala ko pa nung una ay kasama namin yung iba naming mga kaibigan. Pero nagulat ako nung magkita na kami sa isang fast food chain na pinili niya kung saan muna raw kami magla-lunch ay kaming dalawa lang pala. Buong araw kaming gumala noon. Halos hating gabi na akong nakauwi ng bahay. Mama Mia, pagkatapos noon ay paulit-ulit na ang paggala naming dalawa. Doon ay mas nakikilala ko si Shan. Kung joker na siya o kung masaya na siyang kasama kapag marami kami, ay mas masaya pala siyang kasama kapag kami lang dalawa. Hindi kami nabobore o nabubugnot sa company ng isa't isa. Para bang ang tagal-tagal na naming magkakilala. Ang dami-dami naming napag-uusapan. Anything under the sun ay pwede naming pag-usapan. Hanggang sa nanligaw na rin siya sa akin.
Mama Mia, hindi na rin naman ako nagpatumpik-tumpik pa. Hindi naman po ako pa hard to get na babae kaya agad ko rin naman siyang sinagot. Baka makakita pa siya ng iba. Baka makakita pa siya ng ibang liligawan kung iisipin niyang mahirap akong kuhanin. Sabi ko naman sa sarili ko noon, may time pa naman para mas magkakilala kaming dalawa. Yun nga naman siguro ang purpose ng pagkakaroon ng relasyon, ng pagiging boyfriend at girlfriend. Yung mas makilala niyo pa ang isa't isa kung talagang compatible kayo sa mga bagay-bagay. Mama Mia, actually, niligawan po ako ni Sean sa personal. Hindi niya po ako dinaan sa chat-chat at tawag-tawag kahit na pwede naman yon. Doon nga ako mas bumilib sa kanya dahil nag-effort talaga siya na magpakita sa akin, magbigay ng roses, magbigay ng regalo. At yun ang dahilan kung bakit mas nahulog ako sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit sinagot ko siya. Mama Mia, mula nga nung naging kami ay lagi na kaming nagkikita ng personal. The first hug that we shared was super tight. Grabe yung yakap na yon na halos hindi na kami makahingang dalawa. Yun bang wala na kaming balak na bitawan pa ang isa't isa sa aming pagyayakapan. Ang sarap pala sa feeling ng may nakakayakap ka ng ganon. Yung mahigpit na mahigpit talaga. Siyempre, hindi lang kami natapos sa yakap. May mga halikan din, may mga momol-momol o make-out lang. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na may mangyari sa aming dalawa. Ang ginagawa lang talaga namin ay pinifeel namin ang katawan ng isa't isa. Wala naman kaming usapan, Mama Mia, na hindi namin lalagpasin ang bagay na yon. Pero parang naging mutual understanding na lang namin. Parang hindi na lang namin yon iniisip na mangyayari yung ganon. Hanggang yakap, halik, at syempre make-out lang ang aming ginagawa. Hanggang sa umabot na kami ng aming first anniversary. Mama Mia, kung dati ay puro pa sweet lamang kami, puro hug-hug, puro palitan ng I love yous. Nung mag 1 year na kami, dito na po nag-umpisa ang aming mga problema. Ewan ko ba kung lahat ng babae ay ganito. Pero dito na kasi nag-umpisa ang mga pag-overthink ko, Mama Mia. Aaminin ko po, napakasilosa kong babae. Aaminin ko na ang gusto ko talaga ay alam ko bawat galaw ng karelasyon ko. Lalo na kapag mahal na mahal ko na siya. Aminin ko na kung ngayon ko titignan ang mga ginagawa ko, kung ako ang ginagawan niya ng ganon, sa ngayon ay masasakal ako. Pero nung mga panahon na yon ay hindi ko naiisip na nakakasakal na pala ang mga ginagawa ko, Mama Mia. Yun bang parang kinakadena ko na siya sa aking pagmamahal. Yun bang hindi ko na siya hinahayaang magkaroon ng sarili niyang buhay. Yun bang tinitignan ko na siya bilang akin na lang at wala nang ibang pwedeng magmay-ari sa kanya. Mama Mia, nangyari po ang lahat ng ito nung may nangyari na sa aming dalawa. Pakiramdam ko kasi noon, Mama Mia, ay parang walang nagiging bago sa aming relasyon. Pakiramdam ko noon ay parang naging stagnant na lang ang relationship naming dalawa. Isang gabi nung magka-date kami, ay ako na ang nagsabi sa kanya. Handa na ako, babe. Gulat na gulat siya noon pero nababasa ko sa kanyang mga mata na parang alam niya ang ibig kong sabihin. Kaya lang medyo nagmaang-maangan pa rin syempre ang lolo niyo. At anong ibig mong sabihin, handa ka na, babe? Sabi niya pero naririnig ko na nanginginig ang kanyang boses. Handa na ako, babe, na ibigay ang sarili ko sa'yo. Talaga? Sigurado ka ba dyan, Clau? Alam kong seryoso ang tanong niya dahil tinawag na niya ako sa pangalan ko. Oo, seryoso ko. Seryosong seryoso ako. Mama Mia,
Yun na nga, pumasok kami sa isang motel. At nung pumasok kami doon ay pareho kaming nangangapa. Alam kong may experience na si Sean pagdating sa bagay na yon, pero siguro nga dahil alam niyang first time ko ay kinakabahan pa rin siya. Pero naging maingat si Sean. Naging maingat siya sa lahat ng bagay. Mula sa kaniyang mga haplos, hanggang sa kaniyang mga halik, hanggang sa pag-angkin niya sa aking katawan ay maingat na maingat siya. Nasaktan man ako dahil alam kong hindi talaga yon maiiwasan, lalo na sa first timer na katulad ko, ay mas nangibabaw pa rin naman sa akin ang saya. Ang sayang na ipagkaloob ko ang sarili ko sa lalaking mahal na mahal ko. At mula nga noon, Mama Mia, na may nangyari na sa aming dalawa ni Sean, ay dun na ako nag-umpisang mag-overthink. What if katulad si Sean ng mga lalaking sinasabi ng mga kaibigan ko? Mga lalaking maganda lang ang intensyon sa simula. Mga lalaking sweet lang sa umpisa kapag hindi ka pa nila nakukuha. Kapag hindi pa nila nakukuha ang iyong pagkababae. Doon na ako unti-unting nag-overthink. Bawat kilos ni Sean ay ginagawan ko ng mali. Halos kinadena ko na siya sa pagmamahal ko, Mama Mia. Hanggang sa siguro nasakal na rin siya. Gusto na niyang maghiwalay kaming dalawa. Hindi ko na kayang ginagawa mo sa akin. Hindi naman ako gumagawa ng mali. Hindi naman kita niloloko, pero bakit kung ikadena mo ako ay wagas? Para akong aso na pag-aari mo. Ayoko na, Clau. Hindi ko na kaya. Maghiwalay na tayong dalawa. Pero syempre, Mama Mia, hindi naman ako basta-basta papayag na makipaghiwalay siya sa akin. Hindi ako pumayag noon. Kahit na sa tawag niya ako, balak na hiwalayan dahil nga hindi niya raw kayang makitang umiiyak ako ay pinuntahan ko pa rin siya kahit nasaan pa siya nung araw na yon. Nakipagkita talaga ako sa kanya ng personal at doon, Mama Mia, ay lumuhod ako sa kanyang harapan at iniyakan ko talaga siya ng todo. Hindi ako papayag na maghiwalay tayong dalawa. Mahal na mahal kita, Sean. Please naman wag mo tong gawin sa akin. Pagmamakaawa ko sa kanya. Siguro nga dahil sa pagmamakaawa ko o dahil nga siguro talagang mahal ako ni Sean, ay hindi niya pa rin itinuloy ang pakikipaghiwalay niya sa akin. Naging okay ulit kami, Mama Mia. Ang sabi niya, ayaw niya raw na makakakita ng babaeng umiiyak. Lalo na ako, Mama Mia. Nasasaktan daw siya kapag nakikita niya akong umiiyak at lumuluha. Naaalala daw niya ang kanyang mga ate at ang kanyang mama. May pagkamamasboy nga pala itong si Sean, Mama Mia. Kaya ayaw na ayaw niyang nananakit ng babae. Ayaw na ayaw niya raw na magpaiyak ng babae dahil natatakot siya na baka ang kanyang mama o ang kanyang mga ate ang sumalo ng karma nun. After that, Mama Mia, ay meron pa rin kaming mga unti-unting mga problema. Maraming mga challenges na dumarating sa amin. Pero syempre, magkasabay at magkahawak kamay naming hinaharap ang lahat ng yon. Kahit na ang daming beses na kaming muntik maghiwalay, ay hindi pa rin kami makalayo sa isa't isa. Na para bang kahit anong layo namin ay hinihila pa rin kami pabalik sa piling ng isa't isa. Basically, Mama Mia, kahit anong away namin ay nagiging okay pa rin kami sa huli. Hanggang sa umabot na kami ng 2nd year, 3rd, 4th anniversary. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi po alam ng mga magulang niya ang tungkol sa amin. Ang mga magulang ko ay may alam tungkol kay Sean pero hindi lahat ng bagay ay alam nila. Mama Mia, mula din nung unang may mangyari sa aming dalawa ni Sean ay hindi na po yun nasundan pa. Hindi na kasi ako nag-aya sa kanya at siya rin naman ay hindi din nag-aaya sa akin. Naisip ko noon na malaki talaga ang respeto ni Sean sa akin, Mama Mia.
Pero nung 4th anniversary namin ay nagkasundo kaming dalawa na mag-date. Pumunta kami sa isang resort at dun kami natulog dalawa. Mama Mia, ang alam ng mga magulang ko ay Kristiyano po ang boyfriend ko. Hindi nila alam, Mama Mia, na Muslim po siya. Kaya nga hindi rin alam ng side ni siya ng tungkol sa amin dahil Muslim siya, Mama Mia. So sekreto talaga ang tungkol sa aming dalawa. Yung mga kaibigan ko ay hindi nila alam ang tungkol sa pagkakaroon namin ng relasyon ni Sean. Kaming dalawa lang ang nakakaalam nun. Hindi na rin kasi kami masyadong sumasama sa aming mga kaibigan kaya wala rin silang masyadong alam tungkol sa aming dalawa. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay muling may nangyari sa aming dalawa ni Sean. Alam naming mas komplikado pa ang sitwasyon namin kaysa lahat ng mga komplikado sa mundo. Hindi lang kasi ang isa't isa ang kailangan naming pakisamahan, kundi marami po ang humahadlang sa aming relasyon. Alam namin na kapag naibulgar na sa publiko ang aming relasyon ay marami po ang hihindi. Marami po ang magagalit. So nung gabi na yon, kung saan ay nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-check-in sa isang resort ng kami lang. Habang papasok kami doon ay parang nangulila talaga kami sa isa't isa. Pagkapasok namin ay hindi na namin naipasok pa ang aming mga gamit at agad kaming nagyakapan, agad kaming naghalikan at agad na may nangyari sa aming dalawa. Ilang taon na rin kasi mula nung may mangyari sa amin. Maniwala man kayo't sa hindi, pero hindi po namin sinundan ang pangyayari nung una niya akong maangkin. Ngayon lamang kung kailan 4th anniversary naming dalawa. Pagkatapos na may mangyari sa amin ay magkayakap kami na nakahiga sa may kama. Mama Mia, dito na nag-umpisang magsalita si Sean. Tinanong niya ako ng isang nakakagulat na tanong. Babe, what if hindi ikaw ang aking makakatuluyan? What if hindi ikaw ang mapapakasalan ko? Anong mangyayari sa'yo? Tanong niya. Mama Mia, nagulat ako dahil first time niyang itinanong ang ganong topic sa akin. Kahit kailan naman ay hindi hadlang sa amin ang aming mga relihiyon. Kahit kailan naman, Mama Mia, ang tanging iniisip namin noon ay kaming dalawa lamang at ang mga kukontra sa amin. Hindi naman namin inilalagay sa aming usapan ang tungkol sa pagkakaiba ng aming paniniwala dalawa. Kaya nagulat ako dahil first time niya pong magtanong ng ganong klaseng topic. Sure, nag-uusap naman kami ng future namin tungkol sa ilan ng magiging anak namin, kung saan kami titira at kung ano-ano pa. Pero Mama Mia, first time po yun na tungkol sa pagkakaroon niya ng ibang makakatuluyan ng kanyang naitanong. Ayaw na ayaw niya kasing gawing topic yun. Umiyak na ako noon at hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nung mapansin niyang umiiyak ako, ay niyakap niya ako ng mahigpit. Babe, nagtatanong lang naman ako. O sige na, para wag ka nang umiyak, wag na nating pag-usapan yan. Let's just enjoy the night together. Yun ang sabi niya. And yes, Mama Mia, we really enjoyed the night. Nag-swimming kaming dalawa at paulit-ulit na may nangyayari sa amin. At masasabi kong napaka-perfect ng gabing yun kung hindi lang talaga bumabalik sa isipan ko ang kanyang naging biglaang tanong. Pero pinipilit ko pa rin yung kalimutan. Pinipilit ko pa rin yung iwinawaglit sa isip ko. Masasabi ko, Mama Mia, na perfect ang naging relasyon naming dalawa kahit na ilang taon na kaming patago-tago tungkol sa tunay naming estado. Maganda pa rin sa feeling, Mama Mia, na pinupuntahan niya ako sa bahay tuwing gabi. Mama Mia, around 10 p.m. ay pumupunta siya sa amin. Pagkatapos ako naman ay tumatakas at pumupunta kami sa may plaza. Nanonood ng mga stars
ng mga kung ano-anong patanghal sa plaza at kumakain ng mga street foods. Mama Mia, ang saya-saya namin kung tutuusin. Ang dami-dami naming mga magagandang memories dalawa. Mga memories na for sure forever ko pong iti-treasure dito sa puso ko. Hanggang sa umabot na nga kami sa aming 6th anniversary. Dito ko na naisip na ipakilala si Sean sa mga magulang ko, Mama Mia. Graduation ko rin kasi nung mga panahon na yon. Naisip ko, Mama Mia, na siguro nga dahil graduation ay hahayaan na ako ng mga magulang ko na magdesisyon para sa future ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman po stricto ang mga magulang ko. Kaya nasisiguro ko ngayon na tinapos ko ang aking pag-aaral ay mas malaki na ang tiwala nila sa akin kesa sa noon. Kaya nung graduation ko ay in-invite ko si Sean para makilala na niya ang mga magulang ko. Mama Mia, sinabihan ko talaga ang mga magulang ko bago pa man ang araw na yon. Particularly ang mama ko. Ang mama ko kasi, Mama Mia, ay parang siya yung pacifier ng papa ko. Kaya alam ko na kapag nakuha ko na ang loob ng mama ko, ay mas madali ko ring makukuha ang loob ng papa. Ma, ngayon na makatapos na ako ng aking pag-aaral, sana bigyan niyo naman ng pagkakataon na makilala niyo yung boyfriend ko. Siya kasi yung isa sa mga nag-inspire sa akin at tumulong sa akin para makapagtapos ako with flying colors. Mama Mia, nagtapos po ako na may award sa university na pinag-aaralan ko. Oo, totoo ang sinasabi ko. Mas naging inspirasyon ko si Sean. Kasi mas ramdam ko na marami akong dapat patunayan, hindi lang sa mga magulang ko kundi sa mga magulang din niya at sa mga tao sa paligid namin. Nakarapat dapat ako para sa kanya. Kaya naman nagtapos talaga ako with flying colors. So I left my parents with no choice kundi tanggapin na lang na may ipapakilala na akong boyfriend sa kanila. Nung gabing yon, Mama Mia, ay humingi ako ng permiso sa mga magulang ko na gusto kong gumala with my boyfriend. Pumayag naman sila. Nag-hotel kaming dalawa ni Sean nung gabing yon. Nag-celebrate kaming dalawa sa aking pagtatapos. Masayang-masaya siya para sa akin. Gusto ko pa mang itanong sa kanya noon, Mama Mia, na siguro naman ngayon na may natapos na ako, na may sinabi na ako sa buhay, na maganda din ang pagtatapos ko dahil with flying colors pa. Siguro naman mas may pagkakataon nang tanggapin ako ng mga magulang niya. Kinabukasan, Mama Mia, ay doon naman kami sa bahay namin para sa celebration ng graduation ko. Nung mga panahon kasi na yun, Mama Mia, ay in-invite ng mga magulang ko ang aming mga kamag-anak dahil syempre proud sila na nagtapos ako tapos may honors pa. That time, Mama Mia, ay napapansin kong parang laging balisa si Sean at tingin ng tingin sa kanyang cellphone. Kinakalikot niya ang cellphone niya na para bang may laging nagte-text sa kanya. Pero dahil nga, Mama Mia, ayoko nang masabihan pa niyang napakasilosa ko at hindi pa rin ako nagbabago, ay tiniis ko. Parang pinakipakita ako sa kanya na wala lang sa akin na tingin ng tingin siya sa kanyang cellphone na kinakalikot niya yon at nire-replyan niya kung sino man yung nagte-text sa kanya. Pero ang totoo, Mama Mia, ay nababother na talaga ako nung mga panahon na yon. Gustong-gusto ko nang sumabog kaya lang pinipigilan ko talaga ang sarili ko. Ayoko na kasi na maging dahilan pa ang pagiging selosa ko at ang pagiging demanding ko para maghamon ulit siya ng hiwalayan. Pero every time na magbabasa siya ng text sa kanya, Mama Mia, ay hindi ko po napipigilang maging malungkot at magalit. 3 a.m. na noon ay gising pa kaming dalawa. Mama Mia, while nakahiga kami ay hindi na talaga ako nakapagtimpi pa. Nagtanong na ako sa kanya kung sino ba yung ka-text niya at kanina pa yan. Sabi niya sa akin ay may problema raw sa kanilang family. So yun na nga,
Nag-uusap lamang kami at hindi na kami nagkatulog ng magkatabi. Pagkatapos noon 5 a.m. ay umuwi na kami. Hinatid niya ako sa bahay namin at welcome na siya doon, pero umuwi siya kaagad kasi ang sabi nga niya, meron raw family emergency dun sa bahay nila. Siyempre Mama Mia, girlfriend pa lang naman ako kaya wala akong karapatan na pigilan kung ano man ang family emergency na sinasabi ni Sean. Kaya hinayaan ko siyang umalis. Pamilya niya yun eh. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo Mama Mia. At nung 1 linggo na yon ay hindi na halos magparamdam sa akin si Sean. Kung magparamdam man siya ay paunti-unti lamang. Hanggang sa hindi na nga siya tuluyang nagparamdam for the next 2 weeks. Kinabahan na ako noon Mama Mia. Bakit parang pakiramdam ko naging cold siya bigla? Pero inintindi ko siya. Inintindi ko siya dahil nga sabi niya meron silang family emergency. Chinachat ko siya Mama Mia kahit hindi siya online. Sinasabi ko sa kanya na maghihintay ako. Sinasabi ko sa kanya na naiintindihan ko na busy siya sa business nila at alam kong tinutulungan niya ang mga magulang niya. Sabi ko sa kanya mag-aantay ako sa kanyang reply, text or tawag. Mag-text lamang siya kahit anong oras. Basta magparamdam lang siya, ayos lang sa akin. Hanggang sa humingi ako ng advice sa nag-iisang kaibigan na nakakaalam tungkol sa sitwasyon naming dalawa ni Sean. Mama Mia, ang lagi niyang sinasabi sa akin ay handa ko na lang daw ang sarili ko. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na nakatulog na pala ako. 2:15 a.m. Alam ko kung anong oras dahil tinignan ko ang cellphone ko nang magising ako. Inopen ko kasi ang cellphone ko Mama Mia at nakatanggap ako ng message sa kanya ng 12:45 midnight. Nagsorry siya sa akin dahil hindi siya nagparamdam. Sabi niya wala daw siyang time sa akin ngayon. At ang last message niya sa akin Mama Mia, sinabi niya ay mahal na mahal niya raw ako. Pero hindi na raw pwedeng magpatuloy pa kung ano man ang meron sa aming dalawa. Kailangan na raw naming itigil ang aming relasyon. Mama Mia, umiyak talaga ako ng todo. Sino ba naman ang hindi maiiyak nun? Mahal na mahal ko na siya eh. Binuo ko na ang future ko nang kasama siya. Tapos 6 na taon. 6 years kami Mama Mia. 6 years. Pero iiwan niya lang ako. Hihiwalayan na lang niya ako ng basta-basta at wala man lang matinong rason. Ganun lang ba yun kadali Mama Mia? Ano bang problema? Tinapos ko naman ang pag-aaral ko. Pinilit ko pa ngang maging honor para lang wag niya akong ikahiyang ipakilala sa pamilya niya tapos hihiwalayan niya lang ako. That feeling Mama Mia, na bumangon ka ng 2 a.m. tapos nagising ka sa ganung kasakit na chat. Mama Mia, na-replyan ko siya. Tinanong ko siya kung bakit. Hindi na ako natulog muli dahil sa kakaiyak. Nag-promise ako sa sarili ko, Mama Mia, na hanggat hindi siya magre-reply sa akin ay hindi ako lalabas ng kwarto ko. Naisip kong paano kaya kung tapusin ko na lang din ang buhay ko. Mama Mia, meron po akong mga matatalim na bagay dun sa kwarto ko. Naisip ko na tapusin na lang ang lahat. Buong araw akong hindi lumabas ng bahay at ng kwarto. 4 p.m. may nag-reply siya sa akin. I'm sorry, Clau, pero ikakasal na ako. I have no choice but to marry the person na gusto ng mga magulang ko para sa akin. Mas lalo tuloy akong nasaktan, Mama Mia. Mas lalo akong napaiyak at napahagulgol. Bakit ganon? Bakit ikakasal na siya sa iba at bakit magpapakasal na siya sa iba? Ano bang wala sa akin? Ako bang kulang sa akin at hindi niya ako magawang maipaglaban? Mama Mia, pumunta ako dun sa restaurant na pinupuntahan naming dalawa. Kumakain ako at nagmuni-muni tungkol sa mga bagay na nangyari sa amin. Good thing at nakita ako ng isa sa mga pinsan niya na nakakilala din sa akin. Siguro Mama Mia may alam siya sa mga nangyari sa amin dahil ang pagkakaalam ko ay close siya sa pinsan niyang yun.
Pinuntahan ako ng pinsan niya at hinawakan ng kamay ko. Hindi ko na namamalayan na tumutulo pala noon habang kumakain ako ang mga luha sa mga mata ko. Clau, gusto mo ba ng closure? Nandun siya sa parking lot. Kaming dalawa. Naghahanap kasi kami ng relo para sa kasal niya. Next week na pala ang kasal niya, Mama Mia. Agad-agad siyang ikakasal. So yun, dahil gusto ko siyang makausap ng personal ay pumayag ako. Pahala na. Sabihan na niya akong desperada o kung ano pa man, kung makita man niya ako pero wala na akong pakialam. Mas gusto ko pang makausap siya. Mas gusto kong humingi ng personal na eksplanasyon sa kanya. Sa pagdating ko sa parking lot ay kinabahan ako. Minapasok ako ng kanyang pinsan dun sa car nila. Sa front seat ako, Mama Mia. Kaming dalawa lang noon dahil umalis ang kanyang pinsan at binigyan niya kami ng privacy. Niyakap ko siya at hindi ko napigilang maluha. Paulit-ulit lang na sorry ang sinabi niya sa akin. Ako naman ay umiiyak lang ng umiiyak. Nag-explain siya, Mama Mia. Sabi niya nung 4th anniversary daw namin, dun niya nalaman na may plano pala ang parents niya na ipakasal siya sa iba. Ganun kasi raw ang kanilang relihiyon, Mama Mia. Pero hindi siya pumayag dahil lang sabi niya mahal niya ako. Nawala na lang daw ang plano na yon at ang akala niya, Mama Mia, ay wala na nga yun. Pero nung panahon na nag-hotel kami nung graduation day ko, dun daw, nung may katext siya ay papa niya raw yun. Pinipilit siyang magpakasal dun sa babae. Tapos pinagkasundo sila, Mama Mia, na dun sila magpapakasal at titira sa Saudi. Mama Mia, alam pala ng parents niya na may girlfriend siya. Sinabi pa ng parents niya na magugulo daw ang buhay ko, pati na ang buhay ng pamilya ko kung hindi raw papayag si Sean. Mama Mia, pagkatapos niyang i-explain sa akin ang lahat, ay humingi ako sa kanya ng isang gabi lang ng kaming dalawa. Isang gabi lang talaga at hindi ko na siya guguluhin kahit kailan. Last moment, last memory na babaunin ko hanggang sa aking pagkamatay. At pumayag nga siya, Mama Mia. Idinaan namin ang kanyang pinsan sa isang mall dahil meron din daw itong kikitain. Pagkatapos kaming dalawa ay pumunta na doon sa paborito naming hotel. Mama Mia, while nandun kami, while making love to each other, ay binigay ko talaga lahat ng kaya ko. Pinaramdam ko talaga sa bawat haplos ko, pinaramdam ko sa kanya sa bawat halik ko ang pagmamahal ko. While making love with him, ay hindi ko talaga mapigilang umiyak. Umiiyak ako habang may nangyayari sa aming dalawa. Mas lalo akong umiiyak habang napag-isa na ang mga katawan naming dalawa. Sunod-sunod ang agos ng mga luha sa mga mata ko. Kasi habang may nangyayari sa amin, habang mapag-isa ang mga katawan namin ay hindi ko mapigilang maisip na next week, pag-aari na siya ng iba. Next week, ikakasal na siya. Pero hindi sa akin kundi sa ibang babae. Next week, ibang babae na ang pag-aalayan niya ng kanyang katawan at pagmamahal. Ibang babae na ang makakahugpong niya sa kama. Ibang babae na ang makakaisang katawan niya. Yun ang kanyang asawa. Asawa na dapat ako yun dahil kami namang dalawang nagmamahalan. Naiisip ko pa lamang na magkakaroon sila ng anak, mabubuntis yung babae, magkaka-baby sila, magkakaroon ng sariling bahay, bubuo ng masayang pamilya, magkakaroon ng maraming anak at aalagaan na siya ng ibang babae. Mama Mia, naiiyak na ako at gusto ko na lang magwala. Dapat ako yun eh. Dapat ako yun. Ako dapat ang magiging asawa niya dahil mahal na mahal ko siya. Ako dapat ang magiging nanay ng mga anak niya. Ako dapat ang bubuntisin niya dahil ako ang mahal niya at mahal ko siya. Kami dapat ang bubuo ng sarili naming pamilya dahil mahal namin ang isa't isa.
Pero bakit ganun? Bakit hindi sapat ang pagmamahalan namin? Bakit kahit mahal namin ang isa't isa ay hindi sapat yun? Then Mama Mia, we stop. We stop making love. And he hugged me so tight. Yung yakap na nangyari sa amin nung unang pagkakataong magyakap kaming dalawa, na para bang walang gustong bumitaw. Mahigpit na kahit mamatay pa kaming dalawa sa pagkakayakap namin dahil hindi na kami makahinga, ay ayos lang. Basta't hindi mapaghiwalay ang katawan namin sa isa't isa. Mahal na mahal kita, babe. Ikaw lang ang huling babaeng mamahalin ko ng ganito. Sabi niya. Tapos paulit-ulit siyang nagsusorry sa akin, Mama Mia. Paulit-ulit niyang hinihingi ang kapatawaran ko. Paulit-ulit niyang sinasabi na kung totoong may susunod na buhay, sana ipapanganak kaming dalawa na wala nang magiging hadlang pa sa pagmamahalan namin sa isa't isa. At habang magkayakap kami, habang sinasabi niya sa akin kung gaano niya ako kamahal ay tumawag ang papa niya. Tinanong kung nasaan siya. Sinabihan niya ang papa niya na busy pa siya at pinatay niya ang cellphone niya. Pagkatapos noon ay niyakap niya ulit ako at hinalikan ako sa noo. Doon ko nakita sa unang pagkakataon na umiyak siya, Mama Mia. Nung makita kong umiiyak siya ay naluha na rin ako ng sobra. Nag-iyakan kaming dalawa habang magkayakap sa isa't isa. Next week, iba na ang magiging katabi niya sa kama. Iba niya ang hahalikan niya. Naiisip ko pa lamang yun ay napapamura na ako ng paulit-ulit sa sarili ko. Mama Mia, selos na selos ako dun sa babaeng yun. Selos na selos ako dahil siya ang magiging kabiyak ng lalaking mahal na mahal ko. Kinabukasan, Mama Mia, kahit wala kaming tulog dalawa ay inihatid niya ako sa bahay. Bago ako lumabas sa kanyang sasakyan ay nagyakap muna kaming dalawa ng mahigpit na mahigpit. Tapos umiyak na naman ako. And then sinabihan ko siya ng ganito. Pag lumabas na ako dito sa kotse mo, that's the time na ile-let go na talaga kita kahit masakit pa. Mama Mia, matagal na panahon kaming nagyakap dalawa. At nung natapos na ang yakap namin, ay hindi pa talaga kami naghiwalay. Naghawak kamay muna kami at inalala ang lahat ng mga pinagdaanan namin. Pinag-usapan namin ang aming unang pagkikita hanggang sa mga naging karanasan namin bilang magkarelasyon, hanggang sa nagyakap ulit kaming dalawa. Walang bitaw-bitaw na nag-uusap. Dinudugtungan ang bawat memorya na meron kami sa isa't isa. Then pagkatapos ay naghalikan kami. Yung halik na parang wala na talagang bukas. Parang end of the world na talaga. Totoo naman. Literally. End of the world na para sa relasyon naming dalawa. Kasi bukas titigil na ang ikot ng mundo namin para sa isa't isa. Bukas titigil na ang ikot ng mundo namin sa aming relasyon dahil hindi na kami pwede pa para sa isa't isa. Then pagkatapos nun, Mama Mia, ay naghiwalay na kami sa aming pagkakayakap. Then I asked him for the last time. Bakit siya? Bakit hindi na lang ako, mahal? Bakit hindi na lang ako, babe? Pagkatapos nun ay hinawakan ko ang mga kamay niya. Kinuha ko ang bag ko at lumabas na ako sa sasakyan niya nang hindi na siya nililingon pa ulit. Inantay ko siyang umalis, Mama Mia. Nandun lang ako sa labas ng gate namin at tinitignan ang kotse niya. Inantay ko siyang paharurutin palayo sa akin ang kotse niya. Pagkatapos noon ay bumaba ang kaniyang window side. At ang last word niya sa akin, mahal, babe, lagi kang mag-iingat ha. Abutin mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Abutin mo para sa'yo, para sa alaala nating dalawa.
Pagkatapos nun, Mama Mia, ay umalis na siya. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Nakita ko ang kaparehong sakit na nararamdaman ko sa mga mata niya. Hindi mabilis ang kanyang pagpapatakbo. Napakahina lang ng pagpapatakbo niya at alam kong umiiyak siya noon, kagaya ng pag-iyak ko ngayon. Gustong gusto ko siyang habulin. Gustong gusto kong tumakbo palapit sa kanya, Mama Mia, at sabihin sa kanyang lumayas na lang kaming dalawa. Magpakalayo-layo kami at ipaglaban namin ang pagmamahalan namin. Pero hindi maaari. Hindi maaari dahil hindi lang naman kami ang maaapektuhan kapag ginawa naming dalawa yon, kundi pati ang pamilya ko, pati ang mga magulang ko, pati na rin ang mga magulang niya at ang pamilya ng babaeng papakasalan niya ay magkakaroon ng hidwaan. So yun na lang, Mama Mia. Pinigil ko ang sarili kong habulin siya. Tinignan ko na lamang habang papalayo ang kanyang kotse at panay pa rin ang tulo ng mga luha sa mga mata ko. Mama Mia, it's been what? 3 years and 9 months. 3 years and 9 months habang sinusulat ko ang sulat na to, ang dumaan na hindi na kami nagkita pang dalawa. Pero hanggang ngayon, fresh na fresh pa rin sa memorya ko ang lahat. Hanggang ngayon, Mama Mia, fresh na fresh pa rin sa puso ko ang lahat. Bakit ganun? Bakit kailangang ako pa ang maka-experience ng ganitong uring sakit? Bakit ganitong klase ng sakit ang dinulot sa akin ng love life ko? Bakit sa iba pa siya nakatadhanang ikasal? Bakit hindi pa sa akin? Dapat sa akin siya dahil mahal naman namin ang isa't isa. Paninindigan naman namin ang isa't isa. Dapat akin ka, mahal ko. Dapat akin ka kasi mahal mo naman ako, 'di ba? Tapos mahal naman kita. Dapat ako yung pinakasalan mo at hindi yung babaeng yon. Dapat ako yung inanakan mo. Dapat ako yung kasama mo. Di ba naiisip pa natin na magiging maganda at gwapo ang magiging mga anak nating dalawa? Di ba iniisip pa natin ang mga pangalan ng magiging future nating mga anak? Pero bakit? Bakit sa iba ka pa nakatadhana? Bakit hindi pa sa akin? At bakit pinakilala pa tayo sa isa't isa kung gayong masasaktan lang din naman tayong dalawa? Tinapos ko ang pag-aaral ko. Pinasa ko ang board exam ko. Lahat ginawa ko para hindi mo ako ikahiya sa pamilya mo, para matanggap nila ako. Para sa future nating dalawa ay makatulong man lang ako sa family business ninyo. At syempre makatulong din ako na magbigay ng income para sa pamilya natin. Alam mo ba, sa tuwing may makikita akong kapareho ng sasakyan ninyo, pareho ng sasakyang dinadrive mo, talagang sumisikip ang dibdib ko. Naiisip kong, sino kaya ang nasa front seat ngayon habang nagdadrive ka? Dapat ako yun eh. Dapat hindi yung babaeng pinakasalan mo. Ang dami-dami nating memory sa car na yon. Ang dami-dami nating napuntahan gamit ang sasakyan na yon. Mama Mia, nakita ko pala ang asawa niya last week. Dumaan sa news feeds ko dahil kaibigan ko pa rin yung kanyang pinsan sa Facebook. Nakita akong nandito pala sila sa Pilipinas. Nakita akong baka kasama niya ang lalaking mahal ko. Mama Mia, nakita ko rin ang mga larawan sa kasal nila na isinare nung kanyang pinsan. At hanggang ngayon may kopya pa ako sa mga larawan na yon. Sinave ko talaga yon sa gallery ko. Hanggang ngayon, tinitignan ko pa rin yon at tinatanong ko pa rin ang tadhana kung bakit ganun siya kalupit sa akin. Kung bakit ganun siya kalupit para paglaruan ang damdamin ko. Mama Mia, hanggang ngayon magpo 4 years na pero wala pa rin akong ibang minamahal. Hanggang ngayon, may mga nanliligaw man, may mga nagpaparamdam man pero
Wala eh. Siya pa rin talaga ang mahal ko. Si Sean pa rin talaga ang nasa puso ko. Walang iba. Kung magkikita man kaming muli ni Sean, Mama Mia, sana hindi na lang. Dahil hanggang ngayon, alam kong hindi ko kakayanin kapag magkita man kami. Dahil mahal ko pa rin siya. Dahil siya pa rin ang nasa puso't isip ko. Wala pa ring iba kundi siya lang ang minamahal ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong liham ko. Lubos na nagmamahal at nasasaktan pa rin hanggang ngayon. Clau. Mahirap talaga ang mga ganoong klaseng uri ng relasyon. Yun bang hindi lang basta-basta kayong dalawa ang dapat na isaalang-alang pagdating sa inyong pagmamahalan, kundi maging ang mga tao sa inyong paligid. Maraming dapat isaalang-alang, maraming dapat mas unahin. Dahil sabi nga nila, hindi lang naman kayo ang tao sa mundo. Mahirap ang ganong uri ng sitwasyon. Alam ko, hindi natin mapipigilan lalo na kapag kinikilig tayo, pero sana kung hindi nyo naman talaga magawang maipaglaban ang relasyon ninyo sa isang tao, sana wag nyo na lang guluhin ang buhay nila. Sana kung alam nyo na sa huli, kahit na magmamahalan pa kayo ng sobra-sobra ay hindi nyo pa rin naman magawang ipaglaban ng isa't isa, sana sa ngayon pa lang, wag nyo nang gawin eh. Wag nyo nang subukang pumasok pa sa puso niya. Huwag nyo nang subukang pumasok pang uli sa buhay niya dahil masasaktan lang siya at masasaktan lang din kayo sa huli. Maraming salamat, Clau, sa pagbahagi mo ng iyong maganda ngunit masakit na kwento dito sa ating programa. Naway na pagkuhanan ng lakas ng loob, ng inspirasyon at ng leksyon ng iba nating mga tagapakinig ang naging kwento ng buhay pag-iibigan ninyong dalawa ng iyong mahal na si Sean. Muli, maraming salamat sa iyong tiwala. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ngayon, nanonood ba? Nakikinig lang kasi wala tayong video. Please do like and share this story. Share nyo sa inyong mga kaibigan, share nyo sa inyong Facebook, sa iba pa ninyong mga social media accounts. Tapos, ilike nyo na rin. And huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Click nyo yung subscribe button. Click nyo rin yung notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron tayong upload, lalo na kapag ganito, mga late ang upload natin kasi may mga nangyayari sa mga buhay-buhay ni Mama Mia na hindi maiiwasan, ganun. And syempre, wag nyo rin kakalimutan na kung may sarili kayong kwento na makakapagbigay inspirasyon, makakapagbigay ng kilig, makakapagbigay ng leksyon sa ating mga tagapakinig, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Yun ha? And syempre, wag nyo rin kakalimutan ang ating iba pang mga social media accounts. Ayan, Mama Mia Cagayan de Oro or Mama Mia CDO on Threads, TikTok, Instagram, and Facebook. And syempre, alam nyo na kung anong drill. Abangan bukas ang next story na itatampok natin dito sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat. Enjoy the rest of your day. And syempre, fight tayo for this week. Paalam!